ito yung buhay ko. Anak ako ng tatay kong hindi nakatapos pag-aral. Grade 2 lang. Pero marami siyang alam na trabaho. Lahat ng mga maliit na bagay-bagay, mula sa pag-insurance, pagpanday, pag-garden, hanggang sa pastor. Pero yung major niya noon na trabaho, isa siyang tailoring. Tailor siya. Nakatay siya ng Amerikana, barong. Yan na yung pinakamahirap na tailoring. Tapos yung nanay ko naman, hanggang first year high school lang, pero hindi rin, walang trabaho. Kaya kung sa kami lang sabi, talagang mahirap kami. Kung bag masahirap. Kaya nga yung pag-aaral ko, survival talaga. Yung sa college ko, talagang self-supporting yan. Nagtatrabaho ako sa bakasyon, construction, katulong, kahit ano. Ano yung nakaminero sa daan para kumita ng pera para sa tuition. Yun yung naging buhay ko. Ibig sabihin, ano talaga ako sa hirap? Sanay. Kumbaga, lahat ng pag-shine boy, pag-alako ng kung ano kakanin. Ay, I-detalye nga natin, Kuya eh. Medyo i-detalye nga. Huwag masyadong mabilis yung kwento ba? Sige. Tailor yung father mo. Parang jack of all trades para yan, jack of all trades. para mabuhay ang pamilya niya. Marami siyang alam. Isa-isahin natin yung gano'n na sa Tarman, Okay. ilan kayo magkakapatid? Tubong katarman ako. Siyam kaming magkakapatid. Pangatlo ako sa siyam. May 4 na lalaki, 5 babae. Tapos, yun, lahat kami, sinuportahan ng aming magulang para makatapos sana. Pero hindi lang sapat yung kanilang tulong, dahil hindi sapat, tumutulong din kami. Yung nanay ko, minsan naglalako kami sa palengke ng tahong, pinya, kung ano-ano lang, full support kami mga anak na nagbibinta sa palengke. Di yun yung hanap buhay ng mga magulang ko. O naman, nag-umpisa sa grade 1 hanggang sa makatapos ng college. Makatapos ako ng BSB, major in accounting. So, college na graduate talaga to? Accounting major ako. Di sa pagkatapos ko ng college, bago ko mag-first year, enrollment ko sa college, first year pa lang, baka sinundot na ako ng mga aktivista. Paano ka na naispatan? Anong term nyo? Sinundot? Ilang term? Yung parang baka nilapitan. Bakit kuya bakit ka nila na... Kasi noon, may pinsan akong nasa bundok. Yan siguro, nirekomenda ko na mamangking ko yan. Yun lang. Tapos, yun, baka nilapitan na ako. College graduate ka na noon, ha? Hindi, first year college pa lang, 79. Enrollment pa lang ng first year college. Enrollment pa lang sa UP. Okay. University of Eastern Philippines. Nilapitan na ako. Kumusta ako? Kumusta? Enrollment. Pwede ka ba sa Sabado? Okay. Punta ako ng Sabado. Yun, nag-interview na sa akin. Nagkisika na. Social investigation na. Ilang kayong kapatid, ang buwan tayo. Ganun na. Pero wala kang inclination at all? Wala talaga. Kasi nga, sir. Sige. Kasi, yun lang yung sikat. Tapos, in-involve na ako sa mga activity. Yung mga edukasyon. Next na tawag sa amin, nag-ED na. Pero noon pa naman, 17, hindi pa naman ganun ka. 79 ito. 79. Many years ago 79, talaga. sir. 79. Pag-enrollment. Tapos, siyempre, hindi ako ganun pa masyadong mulat. Kaya yung involvement ko, baka depende lang kung sasama ko, kung hindi, atin ako, hindi, wala lang. Parang wala lang. Parang hindi talaga ako nag-active masyado. Di, pagtapos ko ng college, graduate ako ng RTC, nag-attend ako ng mobilization. Yung mga grade ko sa RTC, puro mga platuan. O ano. Kaya, as in, good. baka na-reserve ako. Reserve ako, ang rango ko, sergeant. Reservist. Baka 2 years lang yan, ha? Okay. Fourth class
third class. Yung rango ko sa reservist, sergeant. Yun. Reservist ako. Di, katapos na sa college, nag-apply ako. Ang daming trabaho yung na-applyan ko, wala rin. Hindi. Parang isang pasok lang, wala na. Hanggang sa makapasok ako sa Kapitolyo. Yung nakapitol kasi, yung ano mo, yung may DE, nag-apply ko mga casual. 600 lang yung, ano, yung buwan. 600. Apply ako. 600. Medyo talaga ganun katagal na yun. Pero yung 600 sa buwan, 600. Mababa yun. 600. Tapos, siyempre, casual, nirenew yan, nirenew. Tapos, at the same time, nag-abang ako ng trabaho, yung aming lugar, kasi nasa Urbang kami, may struggle yung aming community. Kasi gustong madimulis. Kaya yung tatay ko, naging leader dyan, tagapagsalita sa protesta ng mga tao. Doon kami. Kasi, ano namin yan, lugar eh. Di, pag-renew na ng aming mga casual, pag-renew, pagbalik ko na doon, sabi sa akin ni Governor, Governor ba yun? O yung head ng DE, yung regional head ng DE. Kaano-ano mo si itong tao? Sabi ko, baga tatay ko. Sabi nila, sige, balik ka na lang kung gano'n. Hindi na ako na-renew. Hindi na ako pinabalik. Di, istambak ko sa bahay. Yung bahay namin kasi noon, hindi na ako aktivista. Tapos wala na talaga ako. Wala na akong line. Sa bahay na lang ako. Tapos, dahil nga may protesta sa bahay, yung aming na community, nagpupunta pa doon yung mga aktivista. Aktivista. Dati na akong medyo may konti. Yung konti mo, dahil doon sa nililinya-linyahan ka lang. Edukasyon lang talaga. Wala pang commitment. Wala pa talagang wala pang nakamulatan masyadong malalim. Basta, bot lang ko, ito yung revolusyon, dahil sa kahirapan, kaya na tayong lumaban, makibaka. Yun lang. Pero yung malalim, wala pa. Hanggang sa, yung mga aktivista nagpupunta sa bahay para doon sa protesta. Protesta sila. Di, ako naman nandun lang. Di, sabi noon, magtatay sila ng office. Di sumama ko, sabi magtatay sila ng office, maglilinis. Di sumama, hindi ko matanda yung mga tao lang. Sabi ko, tagal na talaga, 86 siguro yun. Parang 86. Kaya nakuri pa yun eh. So medyo matagal na yun, ng 79 to 86, medyo... Oo, tagal yun. Pero wala pa kung ano noon, wala pang talagang... Wala pang involvement. Parang nakatindi lang ng edukasyon. Plus, siyempre, member na rin ako. Pero wala lang, kung gusto ko lang sumama, sama ko sa edukasyon. Kung hindi, wala lang. Pero wala kang trabaho pa noon? Wala pa. Wala. Tapos hanggang sa sumama ko sa paglinis doon sa pisina nila. Ano yung pisina yun? Just Move ba yun? Parang wala pa kasi noon bayan doon sa amin. Yung bayan na wala yun. Hanggang sa nawili na ako doon. Doon ako nakatira. Tapos sabi nung isang kaibigan doon, may hiring sa Calbayog. NGO. Di, sabi ko, mag-try ako. Nakatapos ako ng college eh. Punta ko doon, apply ako. Yung project ng NGO, puro sa community. Puro sa community yung mga project. Yung mga interior, barangay. Di na ako, project officer, field staff, naging field staff, naging project officer, naging area coordinator, hanggang maging executive director, kumbaga. Ang bilis naman. Ano yan, mula 87 hanggang 90, yung full time ko na. So... Nag-NGO ako muna. Nag-NGO. Tapos, yun, yung nasa NGO na ako, puro mga sustainable development, yung mga pinag-usapan, mga lahat ng agricultural development. Ipanasama ko sa abroad. Pag-training, naka-training ako sa Europe. Naka-schooling ako doon. Sustainable development. Pero, throughout yung mong yan, walang leftist leanings o meron? Yung NGO mo? Siguro, mayroon siguro yun. Pero hindi yung overt. Kasi yung mga area pa lang namin, malayo eh. Yun. Tapos, doon sa baryo mismo, yung mga masa, minumulat na pala ako noon. Doon na ako
doon ako minumulat na nila. Minumulat. Ano ba ang pagmulat? Example na. Ano? Siyempre yung pagmulat, yung kinikwento yung nakalagayan nila. Tapos siyempre tumataas yung kalagayan ng bansa. Mm. Tapos hanggang sa, anong gawin natin? Pupasok na yung solusyon. Ang solusyon. Yun ba yung process? Yun yung abbreviated process ba ng yun lang pagmulat? naman. Mulat lang naman. Anong muna. kalagayan Oo. natin? Anong bansa? Kaya nga yung pag-aaral, di ba, yung sa PADIPA, yung political PADEPA. Ano yun? political education, pambansang paralan. Mm. Yung diyan, umpisa talaga diyan, papasok ka muna sa yung LRP kung sa English. PSR kung sa English pala, PSR. Mm. Philippine Society and Revolution. Mm. Yung talaga yung pinakaunang education sa'yo. Mm. Education. Yung tinuturo doon yung yung Pilipinas, ang yaman ng Pilipinas, yung mga uri ng mga tao sa Pilipinas. Tapos doon napapasok yung mga tatlong batang problema. Yung imperialism, feudalism, capitalism. Ismo. Ismo. Yung tatlong ismo. Tapos, ang sunod, yung yung solusyon. Which is revolution. Revolution. Yan. Okay. Tapos, medyo pagkatapos nun, dina-digest ko lahat to. Ito ang simplified revolution. Okay. pagkatapos nun, ang ibigay sa'yo, yung arak, yung SCOM, yung sectoral education, mga pag-aaral sa particular na klase ng uri. Yung magsasaka, yung kaubahihan, kabataan, hanggang sa mga gawa, hanggang sa hukbo. May mga particular topics yan, mga books. Katapos mo nun, mulat ka na. Dan, siyempre, pag na-involve ka na, kasi sa recruitment kasi sa community, kahit naman saan, kahit sa paralan, kailangan gumawa ka ng activity. Again, yun yung paraan ng nakamulat ka na. Di, siyempre, ang mulat kasi ready to act ka na. hindi pa naman, sir. Hindi pa. Hindi pa. Ano pa? Parang Mulat ka pa lang. passive Oo. revolutionary ka pa. Oo. Tapos, involve na kayo sa mga activity. This activity, meron na yan mga ibig sabihin, mga active. Aktibo, yung mga potensyal. Doon na nire-recruit yan. Paano naispatan? Siyempre, sa mga pananalita, sa mga punto, sa mga paggalaw, kung kikilos, mga ganun. Yung walang angal, parang may sakripisyo na. Parang ganun. Yung ganun na. Kaya, potential na for recruitment. Yan, pwede ka nang recruitment sa MPA, pwede ka nang. Kaya nga sabi ko, halo-halo lang ito, sir, ha? Oo, tuloy lang. Kaya nga sabi ko, yung movement, mula yan sa labas, eh. Mula from outside to inside. Kasi yung revolution, nag-umpisa naman yung pinaduma, eh, yung mga KM. Wala naman yung nangyari sa baryo noon, eh. Nung pumasok yung KM, nagmulat, nag-organize at nagpakilo sa masa. Yun, doon nag-umpisa yung mga mass organization. Tapos pag dami ng mass organization, doon na rin yung nag-umpisa yung recruitment. Recruitment ng partido, recruitment ng hukbo. Doon na yan. Hanggang sa mapagalaw sila patungo doon sa armadong pagkikibaka. Which is yun yung pinnacle talaga ng pagiging mulat, yung armadong pakikibaka na. Yun na talaga yung Pero hindi naman not necessarily nga ka sa armado. Kasi sabi ko nga, lahat ng tao talaga nakikibaka yan. So, kasi yung masa, hindi man humawak ng baril, pero nagbibigay ng pagkain. Kasi nakasama sila sa organization. Organization, tududud. So sa isang, nilalatag mo kasi yung struktura nyo. Sige, tuloy lang, kuya. Kaya yun, doon ako namulat sa community. Sa ganun. Sa NGO na ako noon. Imagine, nakatapos ako ng college. Maraming opportunity doon sa mga NGO pa noon na iba. Na gusto akong kukunin. Dahil nga sa almost 10 years kong experience sa mga NGO work. Lahat na yung mga sustainable development, lahat, mga
agricultural, kasi nakuha ko naman natin yung mga training. Hanggang nga sa program development and management, nakapag-aral ko ng kurso niyan. Yung parang pagbuo ng NGO na, yung kurso na yan. Kasi marami pa. Di, sabi ko nga sa kabila ng, kung sa isip ko na ngayon, nakatapos ako, tapos nag-abroad pa ako, ibig sabihin may credential na sana. Tapos, nag-MPA pa rin ako. Yun yung... Okay. Sige, kasi no regrets ka, di ba? Oh, Pero, hindi, bakit? Yun, ano ka eh? Baga, ito Kasi yung isa doon, parang dahil nga sa mahirap kami, hindi sa akin mahirap intindihin. Yung pinapaintindi sa akin ng dokumento. Na itong bansa mahirap, pinagsamantalaan. Parang buhay ko yan eh. Parang buhay ko yung kinikwento ng dokumento. na yun. Oo. Therefore, Kaya parang hindi sa akin naging mahirap din intindihin yung armadong pakikibaka. Dito lang yung tamang solusyon. Nag-iisang solusyon. Di ba dyan sa NGO na ako mag-report sa ano ka ako? na? NGO? NGO workers na ako. Marami pang opportunity talaga. Malaki yung sweldo na. 30 mil na noon eh. Malaki na yun, nung panahon na yun. Pero pag iwan ko, may anak na ako noon. 2, may asawa ko. Tapos pag sa NGO ko pa lang, dahil nga sa palagi kami sa field, naiwan ko na yung pamilya ko. Pag full time ko, yun na. Hindi kami nakikita. Nag-umpisa sa 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, hanggang 6 na taon. Hindi kami nakikita-kita yung pamilya ko. Nakauwi mo na ako, 1 week lang yan. Tapos, nung nandun ako sa bundok, namatay yung nanay ko, hindi ako nakauwi. Namatay yung tatay ko, hindi rin ako nakauwi. Yung mamatay yung kapatid ko, hindi rin ako nakauwi. Yung lola ko namatay, hindi rin ako. Maraming kamag-anak ko na nawala, na hindi ko man lang nasilayan yung kanilang. Bakit hindi ka man lang sumubok na umuwi? Lalo na nanay Wanted mo. na ako. Ha? Wanted na. Ayun ang kinatakutan mo na. Oo. Pero wanted ako. Nabigla ako napapapost pag ganyan eh. Kasi, imagine mo yung 6 years, hindi mo nakita pamilya mo. Isang 6 years, 2 5 years, 2 4 years. Kaya nga naghiwalay na lang kami ng asawa ko. Kasi hindi na kami Hindi na niya kaya rin yung gano'n na lifestyle. wala. Pero noon kasi, ang priority mo na, revolusyon. Devotion talaga na. Paano nagtitwist yung gano'n? Kasi, yung gano'n na hindi kasi iba yung closeness ng Filipino family ties. Siguro yung ideological sa akin na talagang kasi lahat ng mga pag-aaralan ko, kahit yung pinakamata sa pag-aaral sa revolution na nakuha ko, yung AKAPA, yung Advanced Party Course. Tapos may hindi ako magbasa-basa. Pero nung panahon na yun, Plus, experience ko sa community talaga. Pag nasa community ako, marami kong nagagawa, tapos nakikita ko yung epekto ng ginagawa ko na nakakatulong, yun siguro yung isang konsuelo sa buhay ko na nakatulong ako. Parang yung serve the people ba na sinasabi? hindi, kasi nga marami-rami na rin na-interview yung serve the people. Oo. Hayaan mong pamilya, basta nakaka-serve the people. Yun talaga. Parang yun. Ano mo, kasi medyo, may ganun kasi na feel mo, bayani ka na sa Wala naman akong ganun. komunidad, walang ganun. Sa akin lang kasi, parang committed ako sa paglilingkod sa masa. Kasi nga, sabi ko nga, kung sa haba ng taong ko sa movement, kung nagpatali lang ako sa organisasyon, siyempre, organisasyon is not perfect. Maraming dyan, mga disgusto, ayaw mo. Well, sana umalis na ako. Pero hindi yan sa akin nagpatinag eh. Ng mga internal. Parang, siyempre, hindi tayo minsan masaya. Mayroon din minsan kunting mga diferensya na hindi ka naging masaya. Pero, binabali ko yan. Binabaliwala ko. Masaya ako pag nasa masa. Actual kasi nasa field talaga ako. Hindi lang yung leader na nakaupo.
Talagang nagmamasok ako. Hindi, kwento mo nga, ano yung example lang mga instances na masaya ka kasama masa. Example lang. Yung nakakapagturo ako, nakakapropaganda ako, tapos tumutulong sa pag-resolve ng mga conflict, mga problema ng masa. Like, Like mga salupa, mga awayan, mga ganun. Mga petty things sa community. Yung mga lasinggero, yung magnanakaw sa baryo. hindi, isa-isahin nga din natin yun. Yung Para walang sa tulay. publiko ng walang kamuwang-muwang sa revolusyon. Isa-isahin nga natin yung mga nagiging trabaho mo noon that doon ka na fulfill din in a way, di ba? Oo. Example, magnanakaw, ganyan. Yung sa magnanakaw, kasi rason lang naman yung crisis kaya nanakaw. Mm. Minsan, nag-meeting ako sa baryo. Mas meeting. Di, sabi ng isang magsasaka, nakasama, may nyugan ako. Mm. Okay lang bang bariling ko yung taong maabutan ko sa nyug ko? Okay lang bang barilin? Patayin ko kasi nagnakaw sa akin. Sabi ko, mali ang ginagawa niya. Bakit kapag gagawa ng isang mali? Ganito, sabi ko. Bakit siya nagnanakaw? Kasi wala siyang lupa, wala siyang hanap buhay. Tapos mayroon pang bisyo, sugarol, o ano-ano. Why not isama niyo sa organisasyon? Mulatin mo. Yung magnanakaw, ha? Oo. Imulat niyo. Maging membro niyo. Ibig sabihin, pag namulat siya, nang karapan pala dahil sa ganitong mga sistema. Ngayon, kung membro na siya, magkaroon na kayo ng kolektibong pagsasaka, makakakaw na siya, makakaparticipate. Muna siyang activity. Tapos, siyempre, dahil membro siya, pwede siyang pagkatiwalaan ng ibang tao na magsaka sa nyug, magkuprak. Yun yung solusyon. Parang, yung problema ang resolbahin. Pero nagagawa mo yun noon. Oh. Kahit nga sa pinakahuli ko, bago ko mahuli, 2022, dito sa area ko, walang mga tulay yan. Napagawa ko yung mga tulay sa papapuntang sakahan. Napayos ko yung mga bakod ng mga barangay. Pati yung port nila. Pati nagsaka sila. Ano lang? Ano lang? Pagkukwento lang sa kanila sa kanilang kalagayan, anong dapat gawin, siyempre, kailangan mo din i-motivate sila na magkaisa. Ang motivation nila hindi dahil sa takot sa inyo? Hindi. Walang ganun. Dinadissect natin ang revolusyon wala. kasalukuyan eh. Kahit nga sa paghingi ng pera, minsan hindi ako humingi ng pera sa baryo. Kahit walang-wala ka na. Hindi ako humingi. Kasi kailangan mo, sabi nga, bago yung ekonomiya, politika muna. Baga mulatin mo sila. Magbibigyan. Alam ko, hindi ako nanghihingi. Nandun ko sa bahay lang. Kung punta ko ng baryo, may lalapit lang sa akin magsaka, bigay. Kape. Kasama. Ito bigas. Meron lang. Voluntary talaga. Talaga? Oh. Mayroon din naman minsan pagkakataon na naghihingi. Binibigyan din. Pero kung sa takot, wala mo siguro. Maliban lang dun sa yung sa pagbubuhis. Talagang mayroon yan. May treat. Iba pala to. Hindi. Iba. Sa community lang kasi yung ano. Hindi, magkaiba pala to, no? Hindi. Iba. Dito nga muna tayo sa pagbubuhis. Iba pala yung Iba. masa. Mass base. Iba yung Sa pagbubuhis. pagbubuhis. Ikwento nga natin ano yung pagkaiba ng dalawang yun. Sa sa pagbubuhis, ang usapin doon, policy ng gobyerno. Gobyerno, di ba? Taxation. Government function yan, kung baga, pagbubuhis. Sa pagbubuhis, siyempre, ang ano doon, nag-operate yung project o kaya yung contractor sa isang revolutionaryong area. Kaya subject ka for taxation. Siyempre, hindi yan basta-basta mangyayari. Kailangan makabuo ng line mula sa representative ng Ilusan
doon sa kontraktor. Okay. Pag nabuo yan, mag-uusap. Doon na mag-umpisa yung sabing negotiation. Tapos, pag naabot yung negotiation, doon na yung bigayan. Pero hindi yan basta-basta nangyayari. Kasi minsan, mahirap magdugtong. Tapos ayaw ito makidugtong. Si contractor. Oo. Tapos pagdating sa aktual na usapan, siyempre maraming mga rason, kaya minsan matagal. Hindi rin automatic na talaga nakakabuhis ng ano. Kaya nagkakasunugan ng Kaya bulldozer. nagkasunod yan. Part ng penalty. Warning, kumbaga. Ang kausap ko kasi ngayon, si Kuya A ay naranasan niya lahat halos ng posisyon sa NPA maliban sa pagiging medical at pagiging Explosive. tagagawa ng explosive. Pero lahat nadaanan niya. And very extensive ito because ito yung naging life story niya. Yan ang first episode.